basahin ang Bible verse po natin sa araw na to, sa Psalms 46 verse 10. Sabi po dito, "Be still and know that I am God." Alam ko po na tayo po, inaaral na po tayo binabagyo at marami po dito ay nakakaranas ng baha. So ngayon po, it's a Sunday service. Let all our worries, mga ating mga negative thoughts, mga ating alalahanin ay isang tabi po natin na tayo po ay magpuri ng buong puso at masasalamat po sa ating Diyos. God bless po and welcome to our NLC's Birthday Sunday. And so let's pray. Heavenly Father, I praise you in this blessed day. We are thankful for the protection you have given us. Na kahit sa pagdala sa mga nangyayari sa ating buhay ngayon, pinatili mo pa rin kami sa we thank you for the blessings and even the trial. We ask for guidance for each and every one of us here today. Open our hearts and minds and redirect us to the light. We pray for protection and sa mga nandito ngayon, sa mga pupunta pa natin sa mga we love you, Jesus, and we still pray. Amen. Ayan, palapakan po muna natin si Lord. Ayan, that is in spite of the bad weather that we are having, we are here, everyone is here, and I know there's some people na hindi makapunta due to the situation na nabahan sila, and we pray that they are safe. And right now, tinatawag tayo ng Panginoon upang patuloy sa pagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Ayan, so handa po ba tayong pagkakyan natin ng Panginoon? Let's worship, let's praise our Lord. Amen. Let's go. Our Lord is all powerful. There's no limit. And everything that is happening right now is to be praised by our Lord Jesus. So lit. Lord. Say goodbye to any irritation. Say it all without no creation. You are no limits with you, yes, Jesus. There are no limits with you. You're in there.
Jesus, in you, for every day I know. Jesus, you're my refuge. You are my only hope. Jesus, you are my strength.
ourselves, we are singing to you. Hallelujah, O God.
beside all its treasures, 'cause I live for you. I live for you. I need you more than anything. There's nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life has been
worshiping you right now in this place, Lord God. Bless them, for they have shown their courage in spite of the storm that they are facing in their lives, in spite of the challenges that they have for themselves, that they choose to come into this place to meet you, and to have this time with you to just worship and thank you. Have your Holy Spirit dwell in us, O God. And show yourself in us. Show your mercy, your love, your compassion. Forgive us, Lord Jesus, as well for any mistakes that we have done in our life, Lord. We humble ourselves down right now, Lord. Coming into your presence, leaving everything behind. Just making this time for you to speak with you, to just show you how grateful we are for the blessings that we receive. And Lord, we pray for what is happening right now around us, for the storm that we are facing, oh Lord. We pray for your protection, for your guidance, Lord, for your mercy upon us, Lord. May you calm the storms in us, Lord. May you bless us this day, Lord. Thank you, Lord Jesus, for everything, Lord. We offer you our time. We offer you everything and everything at your feet, Lord. And we ask this in the mighty name of your one and only Son, Jesus, we pray. Everybody say, Amen and Amen. Let's give a big hand to the Lord Jesus. Amen. Amen. May all be seated. Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon. Magandang araw po sa lahat natin. Bago po ang lahat, gusto ko pong i-announce kung hindi pa po nalalaman na si Ate Blaze, yung father po ni Ate Blaze, si Tito Arnel ay was already went home with the Lord. Kasama na po niya Panginoon. It happened early last night, not this morning. Last night, kahapon po nangyari na has been in the hospital for the past few days at we were able to be there. Doon po kami ni Ate Belle. Noong araw tayo naman, Friday night. Hindi, Saturday nung daling araw, pumunta po kami ni Friday 2 a.m. o Saturday na yun. Saturday na yun. Doon kami ni Ate Belle ng 1 to 3 a.m. to 2 a.m. doon po kami sa hospital sa EDSA. Mas napatuloy po natin si Tito Arnel para po sa kaarawan na yung parents po ni Blaze is one of the naunang sumusupport po sa Power Youth Campus. Sila po yung unang mga kasama po namin tumutulong in finance and support sa church communities. Sa kami simula ay sila po yung kasama namin. Magpapamagenda, magbibigay ng pamasahe, magpapakain. So it's been so many years. At kasama na po ni Tito ang kanyang so Blaze, if you're watching, or the family of Badia, we are with you sa inyong pagluksa. Hindi po kailangan itago yung pagluksa. It's their time to mourn sa akin. And with that note, alam ko po, it's just give us, bibigay ko ng napakagandang dahilan ng bawat sa nandito na magpasalamat kasi meron tayong kakayahan magpuri sa Panginoon. Amen? Alam naman natin na hindi natin kaya balik yung buhay ni Tito Arnel. Pero it's a reminder about sa nandito ngayon sa loob ng church, sa mga nanonood na tayo po ay pinagpala dahil may kakayahan tayo, may buhay tayo para magpulong at magsimba. Amen? So, para po naman sa iba, apektado po ng bagyo. Si Kuya Ryan po at Sayag, sumubok kayo ng sumugod, no? Di ba alam kung hindi na marunong lumoy si Ryan, hindi siya makakasagot kasi nalunod lang siya. So, meron po tani Herrera, nasa loob na ng bahay po ng lola niya, yung baha. No? So, sa iba pong wala po dito, ingat po kayo sa gandang pagkakataon. Wala nang pasok sa Taytay tsaka iba, no? Sa Pasig na rin, wala pa. Wala pa, no? Mamaya pa. Yung Vico. Yung dalaw na yun.
taga-Pasig na yun dito. May Pasig si Popong. Pasig ka ba? Wala. So, magandang araw po. Diretso na po tayo sa island service ngayong araw na to. Last week, pinag-usapan po natin yung empowered, no? Dahil po, ang theme natin for the month of August is living in the Holy Spirit. So, alam po, medyo nung bata po ako, kaya gusto ko ulitin ito. Nahihirapan po ako unawain at tanggapin sa aking isip at puso. Pag sinasabing banal na Spirit at Holy Spirit, parang nakakalito. So ngayon, i-equate ko po ang banal na Spirito sa ating Panginoon Diyos. So when we say Holy Spirit, it is God. No? Sakto yung kanta kanina, no? God the Father, God the Son, Holy Spirit ay isang Diyos. So kung sinabi natin banal na Spirito, we're talking about God's power sa ating lahat. Amen? Kung sinabi natin banal na Spirito, Holy Spirit, it is God. No? Para pong 3 in 1. Kaya si Jonas, batang-bata, ito, 3 in 1 coffee to no? So pag uminom kayo 3 in 1, lasa mo yung asukal, di ba? Lasa mo yung kape, lasa mo yung gatas. Namorder ka na ba sa restaurant na 3 in 1 coffee pero kahit wala yung gatas? Wala naman ganun. Hindi mangyayari dahil 3 in 1 yung kasama siya. So in short, it's the illustration kung saan ang Panginoon Diyos is equated as the Holy Spirit kasama po ng kanyang Diyos Ama at Diyos Anak. So when we talk about the Holy Spirit, it's God's power within us. Yung po yung topic po natin sa Galatians 5:25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Tagalogin po natin, kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa pamumuna ng Espiritu. So dapat kasabay natin ang buhay ito. Magandang araw po sa ating lahat muli. Last Sunday, ang pinag-usapan po natin ay empowered by the living in the Holy Spirit. We message po natin last week. We talk about the Holy Spirit, yung presensya niya, yung kapangyarihan niya, at bakit importante ito. No? Kasi po ang katotohanan, tayo po ay mahina. Alam niyo po, may mga laban sa buhay natin na hindi natin kaya sa sarili nating lakas na labanan. May mga problema na hindi na kaya solusyonan ng pera, di ba? Kahit may pera ka, di ba? Kahit marami kang pera, kaya mo patigilin yung bagyo, hindi naman, di ba? May mga problema, may mga sitwasyon na hindi kaya ayusin kahit gano'ng kagaling at talino. May mga pagkakataon na kahit gano'ng tayo katapang, mapapagod din tayo. And there are battles that eventually we have to face ourselves. May mga laban sa buhay. Estudyante ka man, single ka man, may asawa ka man, may anak ka man, kahit sino sa atin dito, may mga darating sa buhay natin na walang ibang lalaban. Hindi mo kaya tawagin yung ate mo, kuya mo, kapatid mo, tatay mo, nanay mo, mag-isa ka lang harap ito. Even in school, no? Kaya kung tama na sa eskwela, hindi mo kaya ito, hindi na tulong kayo dito, mag-isa ka lang dito, no? And there's the battle na kailangan ang kalakasan magagaya sa iyo, yung galing sa Panginoon Diyos o sa Banal na Espiritu. The Holy Spirit empowers us. Pinapalakas na tayo. But today, nalaliman natin yung pag-usap nito. So last week, we talked about empowered. Ngayon namang araw na ito, pag-usapan natin, empowered living. Paano tayo mamubuhay na may kapangyarihan galing sa Panginoon Diyos? Because it's one thing to know that we have power, at iba naman yung pagkakaintindi natin at dapat natin unawain that we have to live by that power. Iba yung usapan na alam mo lang na may kapangyarihan ka, at iba naman yung usapan na namumuhay ka sa kapangyarihan nito. Hindi po, napaganda illustration natin itong napakasikat ngayon, no? Si Alex Yan. Kasi ba, picture tayo niya? Yan. Sa daan, mukha nga ni Gracie, no? Sample na yung dive na. Let me start with something very relatable sa ating lahat, no? Alam naman natin, pag Pinoy, nakiuso. Alam natin lahat, kaya tennis, no? Alam sa Alex Ayala, basta sumigat sa TikTok, alam natin yan. Recently, Alex Ayala made history by winning the WTA. First Asian, first Filipino na manalo ng single sa nangyaring WTA sa Washington. And throughout the tournament, napaka-obvious kung gano'n po kalakas yung support ng Filipino. Ang daming Pinoy, ang lakas ng cheering, sumisigaw sila, let's go Alex, laban Pilipinas. Parang lahat ng laban niya ay home court. Imagine walking to the court
with thousands of people, nag-teacher siya. At kaya may meron nga kami, 30 minutes, nabenta lahat yung tickets para po kay Alex Yala na ang level na yun, pag sobrang sikat, number 1 seed na at bihirang nangyayari para sa elimination. Panalo agad siya. Question. Sa tingin nyo ba, mananalo sa Ayala si Alex ng puro cheer lang ng Pilipino? Diba? Hindi siya mananalo kung cheer lang. The crowd can encourage her, but the crowd cannot hit the ball for her. The followers cannot serve for her. The supporters cannot run for her. Yung pagpupuri o pag-cheer cannot replace training, discipline, and preparation. Support is important sa buhay natin. But support alone is not enough. At yan po ang totoong nangyayari and exactly what life is about. We have people who love us. We have our family. Wala kang masyadong pamilya, friends, teachers, meron kang youth leader, may church, may pastor, but eventually, you have to step onto your own court. May kanya-kanya tayong sariling laban sa buhay. May kanya-kanya tayong pag-aarapan, magdadaanan na sarili lang natin, mag-isa lang tayong maharap, walang backup, walang tulong, walang rest. There are decisions that you have to make. Battles you have to face, temptations you have to resist, moments when you have to stand, and that's why we need the Holy Spirit o ang Diyos. We are not strong enough to face every battle by ourselves. May hina tayo harapin ito na mag-isa to. Para kung kay David and Goliath. Nandiyan po Israel, no? Ibang bansa ng Israel, babalikan ko na si David, no? Maraming sundalo, maraming weapon, maraming experience. Pero nung lumabas yung higante si Goliath, natiklop yung kapangyarihan ng Israel. Natakot yung mga veterano sundalo, natakot silang labanan. No? They were afraid. Then dumating po si David, isang batang paslit, a young shepherd, walang military experience, walang alam sa paglalaban sa mga gera. But David knew one thing, God was with him. Take note, no? Wala siyang ibang kaalaman sa paglalaban, kundi ang alam lang niya, ayaw niya nilalait ang Diyos niya. Kaya lalaban siya, kasama niya ang Diyos. David didn't say, malakas ako, at ang alam niya, my God is strong enough. Ito po yung pinagkaiba. David look at Goliath, hindi po siya isang malaking higante ng basta. Pero siya po ay umarap sa isang higante na kaya talunin dahil meron siyang kasamang Diyos sa buhay niya. So David basically looked at Goliath. Ito mo sabi ni Goliath, sa mga nagbabasa ng Bible, dinahit po ni David. Dinahit po ni David si Goliath. Nung humarap si David, ang sabi niya kay Goliath, support. Support! Nasabi niya pa, no? Sa buhay natin, kung may kapangyarihan ka, mukha ni David, kaya mong sabihin yung problema mo na support, eh. Wala ka, kaya kita, no? Not because David was stronger, not because David had a better weapon, but because David knew, Goliath, you're not fighting me alone, kasi kasama ko ang Diyos. Ang problema ay malaki. But when we are empowered by God, by the Holy Spirit, we don't face it alone. Ano mong pagsubok yan? Ano mong problema yan? So ang question po natin, if the Holy Spirit empowers us, kung pinapalakas tayo ng Banal na Espiritu, o pinapalakas tayo ng Panginoon Diyos, how do we actually live na may kapangyarihan galing sa Kanya? Ito po yung pag-aalala natin ngayong oras na to. Sa Galatians 5:25, sabi ko nga po kanina, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Dahil bumuhay tayo sa Banal na Espiritu, dapat ang susundan natin ay siya. Hindi tayo ang mauuna. Notice the word, keep in step. Pag sinabi natin keep in step, it means walking, moving, following, continuing. Sumusunod tayo na walang tigil, araw-araw, oras-oras, sa apat na puntong pag-usapan natin. First, grounded. Second, connected. Third, intentional. Fourth, fruitful. Unahin natin grounded. Be grounded in God's Word. Dapat nakabaon tayo, nakukonekto tayo sa salita ng Diyos. Psalms 119:105. Napakaganda example ito. Noong unang panahon, wala namang kuryente. Dilim lang. Ang paraan para makapunta sa isang lugar, pag gabi na, ay walang iba kundi lampa. So
So sabi po sa Bible, your word, ang salita ng Panginoon Diyos, is like a lamp for my feet and a light on my path. Para makarating ka sa pupuntahan mo, kailangan mo ng ilaw. Para makalakad sa mundong itong madilim, para makapunta ka sa lugar na nais ng Diyos sa buhay mo, kailangan mo ng ilaw galing sa Panginoon Diyos. At ang ilaw na ito ay salita ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Sometimes our biggest battle isn't outside us. It's inside sa ating isipan. Ito yung pinakamahirap na laban. As we grow old, kung mapansin mo, no? Alam niyo po si Ito, pag nagbabasketball, sasabihan mo sa kanya, ang kalaban mo yung isip mo. Pag basketball, no? Sila din mga basketball player. Di ba pag yung pinapin mo, makakashoot ako nito, dunay, in-game ako, kalaban ko si, ano kalaban ko sa 1-1? Yung na video, sa Rosatan. Kaya pala panalo, di ba? Di ba pagkasabot yung mga paglaban, in-game ako ngayon, malakas ang stress ko, mainit ko ngayon. Sa baba mo, hindi ka pinapasahan, di ba magigigil ka na? Maiinis ka na, mawawala yung diskarte mo, matatalo ka na kasi nasa isip mo, mapipapipikon ka. No? Ang bagay ko nasa isip, our thoughts, our fears, our assumptions, our emotions, and sometimes, naniniwala tayo na yung isip natin ay mas importante at masusunod kaysa salita ng Diyos. Yun po yung problema natin lahat. We believe our thoughts more than we believe God's word. Mas pinapakinggan natin yung fear, mas pinapakinggan natin yung negativity, mas pinapakinggan natin yung practical na totoong mangyayari sa buhay mo. Kung sabi ng Diyos, di ako pababayaan. Pero ito mabahit ko. Di ba? Ano ba mabahit sa kuryente? Ano ba pag may matrikul ako? Lumalaban yung isipan natin, lagi na nanalo yung pag-iisip natin. We say, I can't, but God says, I can strengthen you. Sinasabi natin, I'm alone, pero sabi na pa ng Diyos, I am with you. We say, I am finished, hindi ko na kaya, but God's words, God, sabi na pa ng Diyos, tutulungan kita. That's why we are empowered sa ating buhay. Mangyayari lang yan kung grounded tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Romans 12:2, sabi, be transformed by the renewing of your mind. Alam po, the battle for empowered living nagsisimula sa isipan natin. Sa isip muna natin. Think about your phone, yung mga phone sa GPS, no? Hindi ako marunong gumamit ako na eh. Kaya pag may nag-send sa akin, si Ryan may mag-send sa akin yung live location. Hindi ko na pa nilalagay sa Waze. So, paano pupunta dyan? Kasi itong live location. Paano ba ito? Dalawa kami ni Ben, hindi na nakakarating. Lagi kami nigaw. Na kailangan ko Waze. Going back, pag meron tayo mga Waze or GPS sa phone natin, at sinabi nitong turn right, ang mukha ko, pag hindi ko feel mag-turn right, di ba? Ang gagawin nito, mag-recalculate. Pupunta ako ng Marcos Highway. Ang daan ko, pupunta ako ng Marikina, Riverbox. Ang tamang daan ng Waze, Marcos Highway, U-turn, di ba? Sabi ko, hindi, gusto kong dumaan sa gate 5. Sisilay ako sa crush ko sa dapat ka mag-aayos ko. Pagpunta ko doon, di ba pag iliko mo, turn right, naka-U-turn ka. Pababalikan ka ng Waze, paikot-ikotin ka, pero susunod mo yung gusto mo. Sometimes, that's us. God's words give us direction, pero pag di natin feel sumunod, susundin natin sarili natin. Ganon, di ba? Sabi ni Coach Ryan, ito gawin ko, Andre, alpasin ng bola, ipasa mo ulit. Punta, ulitin natin. Yung championship po kami sa Bata. Hindi ko makakalimutan to. Championship. Championship baby, no? Ang play namin, ano play natin na ipapasa kay, i-atake ni, ay sa ni Tinoy. Ni Tinoy. I-atake ni Tinoy, lamang ng 2 points yung kalaban. Kung makakalimutan yung pagkatalo namin, champion kami namin dito. Di ba? Ibibigay kay Tinoy, isasaksak niya sa ilalim, pagsaksak niya, ilalagad niya kaliwa, pero priority niya sa kanan, si Nash. Di ba? Si Nash. Sure, overtime yun. Sure yun, sigurado kami. Pagtira nagkuha hindi nanonood to si Tinoy, ang mindset niya, mentality. Pagkuha niya, dribble, kanira niya, hindi pa sa 3 points, kapos, talo kami. Paano kami? Panalo dapat kami doon, datang doon, pag pinasa ay last yun, all counted pa, sigurado. Minsan ganun tayo, we push what we believe is right. Yung feeling natin.
Kahit sinasabi ng Diyos, huwag mong gawin yan, anak. Hindi ka para dyan. Gusto ko, Lord. Huwag mong sagutin yan, huwag mong ligawan yan, huwag mong puntahan yan, huwag mong gawin yan. Gagawin mo pa yung gusto mo, kahit alam mo na ang clear ng sabi ng Lord sa pamamagitan ng leader mo, ng post sa church, ng pinakinggan mo ngayon, pero gagawin mo pa rin natin yung sarili natin. God says forgive, pero ayaw mo patawad, bad trip yan. God says wait, ayaw ko mag-antay ngayon na. God says trust me, but we don't understand. Ang ibig sabihin ng pinalakas o empowered living, I don't let my feelings have the final words. God's word does. Ang dapat masunod yung salita ng Panginoon. Pag sabi ng Diyos, huwag ako manligaw na hindi Kristiyano. Hindi ako manligaw. Pag sinabi ng Diyos, huwag kong gawin to, i-respect yung magulang ko, i-respect yung magulang ko. Pag sinabi ng Diyos, maglingkod ka muna, seek ye first the kingdom of God, ito muna ang gagawin ko. Not I feel it, therefore it must be true. Ang totoong dapat po natin paniwalaan. God said it, kaya dapat ko itong sundin. Ano po? Read the words, salita ng Panginoon Diyos, listen to the word, speak the word, and leave the word. Get grounded. Mahalaga po yung salita ng Panginoon Diyos. Masuusod na tayo. Second point, stay connected to God. Dapat lagi tayo konektado sa Panginoon Diyos. Paano? Jesus said, apart from me, you can do nothing. Hindi ka pwede makawala sa presensya ng Diyos kung gusto mong mabuhay na may kalakasan at may kapangyarihan. No? Apart from God, we are nothing. Isipin niyo po isang halaman. No, andun po kami pipikabol yata rin sa bahay ko ni Alvin Patrimonio. Hindi ko kilala niyo si Alvin Patrimonio. Mga bata. Yun ang sikat na PBA player si Captain Alvin Patrimonio. Nagbakasyon sila dahil nag-tournament sa anak niya ng pickleball sa ibang bansa. Pagbalik may mga halaman nila, may halaman sa pickleball, pero tuyo-tuyo na. Dinidiligan ni tita. Sabi namin, pag ito dinidiligan nyo, wala nagdilig nung wala ako. Natuyo-tuyo yung mga halaman ko. Sa buhay po natin, if a plant, pag diniligan mo lang, pag kailangan mo, hindi siya mabubuhay. Pag once a week lang, once a month lang, pag naalala mo lang sa diligan, hindi siya mabubuhay ng maayos. A plant doesn't survive because you water it once a week. So, hindi mo pwede sabihin, Sunday naman, nadiligan na kita, so good luck, hanggang next Sunday na kita ulit didiligan. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, abide in me. Abide means to remain, manatili, magpatuloy. That's why our relationship with God ay dapat nagpapatuloy at nakakonekta sa Kanya. Hindi lang tayo konektado sa Diyos kapag Sunday, hindi lang kapag may problema tayo konektado kay Lord, hindi lang pag may kailangan kay Lord. We stay connected to God every day through worship, through prayer, through His Word, through His fellowship. Because when we stay connected to God, we are continually reminded that God is with us. Tansin ninyo, pag lumayo ka sa grupo, nagdadala sa'yo sa Diyos, nawala yung cell group mo, nawala yung youth mo, nawala yung inyong mga young adult, women's, men's, hindi ka nakakapag-church, dahan-dahan, lumalayo ka na rin sa salita ng Diyos. At dahan-dahan, nawawala ka ng kapangyarihan, sundin yung gusto ni Lord sa buhay mo. Agree tayo dito. Pag nababawasan yung prayer life natin, yung worship time natin, yung salita natin, nagiging mahina tayo sa mga laban sa mundo. Maging tukso man to, maging pagsubok man to, maging problema sa bahay, sa eskwelahan, sa finances, ano mang problema mo, you became weak, you became powerless pag wala kang connection sa Diyos. Don't just visit God's presence on Sunday. Learn to remain in His presence every day. It's not about abiding in Him, no? Worship isn't just what we do on Sunday. Hindi lang ito pagpunta ng linggo, no? Worship songs, focus tayo sa worship songs. Then what? Asa mahilig na ako, may po sa music. Ever since nung bata pa po kami ni Ate Den, nung mag-jowa pa lang kami, mahilig ako yung, dahil dinigyan po ako ng kotse ng father ko nung bata po kami. Ang kotse ko lagi naka-sound setup yun. Mahilig ako ng music. CD pa alam yun. CD pa yung gamit namin. Pinabuburn ko pa sa Green Hills yun ko. Walang MP po, walang download. Pupunta ako Green Hills. Ipis, ako lang ang kanta, paparecord ko yung
Ganun na. May bagbag akong singing. Natatawa yung mga kaedad ko dito. No? So, marami ko yung music. So, importante po sa ating buhay that we listen to worship songs. Keep worship song in every day of your life. When you're driving, or in school, in working, or you feel discouraged, put worship song. Because what you continually listen eventually influence what you think. No? Subukan nyo, mag-play kayo ng music. Subukan nyo ba dito? Practice kayo sa bahay, diba? Si Brian, binabiduling na siya. Ano ba yan? Diba, hindi ka magiging ganun, magiging maayos yung response mo dahil nasa mood ka ng worship eh. Hindi dapat natin gawin. Maalala natin na worshiping that God is with us. We sing louder pag tayo may problema. Keep the song playing sa isip natin para maging konektado tayo sa Diyos. Sabi ko kanina, prayer. Prayer isn't only, Lord, give me this. Bigyan mo ko nito. Prayer for relationship. Dapat, sometimes prayer is simply, Lord, I don't understand. Lord, pagod na ako. Tumanalangin tayo. Lord, I'm tired. Lord, I need wisdom. Pamunahan niyo po yung buhay ko. So, panalangin natin, Lord, let's do everything na ilalapit natin yung Panginoon Diyos. Sabi sa Philippians chapter 4, 6-7, it reminds us to bring our worries to God. Sabi, ilapit natin ang ating mga problema at panalangin sa ating Panginoon. Importante, if we need help from the Lord, importante na lalapit tayo sa pamamagitan ng panalangin. At one thing very important sa atin kanina, to get connected sa Lord, una yung prayer, pangalawa yung ating worship songs, pangatlo, connections, fellowship, yung mga ng youth, mga ng cell groups, importante po ito. You get connected sa grupo na kasama mo yung pamilya ng Panginoon Diyos. We are brothers and sisters in Christ. We encourage each and everyone. Ano yung pamilya kay Ryan and Francis? Pero kami sinimulan na grupo for men's. No? It's been a great movement. No? Siguro, yung grupo namin, we meet around mostly 20 person every week. No? Siguro, grupo namin, kung magkakasama-sama kami, we're averaging for about 30 to 50 na tao na siya. More than sa church na may mga malaking negosyo, may simpleng empleyado, may walang trabaho, ang daming walks in life na tao. Pero one thing na malaking gusto nila, hindi nila mamimiss, ayaw nilang iwasan na hindi makarating every Wednesday. Ang tingin nila pag Wednesday, it's like their church. Kasi karamihan sa kanila, hindi church. Walang church, walang relationship kay Lord. Pero yung Wednesday nila, yun nagiging Sabbath day nila. Talagang kakalimutan nila yung sports. Yung mga kasama ko dati, sa kaibigan ko, gagawa siya ng paraan para siya makating ng Wednesday. Gagawa siya ng pickleball, basketball group niya. Siya, yun ang kasama namin. May kasama kami, may engineer, may mga meeting. Kinakansel na lahat para sa Wednesday na to. Kasi sa simple kwentuhan lang namin, mga kasama namin, we get strength from each other. Bakit? Kasi isa yung mindset namin to help each other. Kaya importante po na we belong in a fellowship inside the church. Kaya importante may church po tayo. Kaya nga may pangalan ng grupo namin is Iron Sharpens Iron. Yung po kasama natin. Third, yung pangalawa po natin, we have to stay connected. Yung una, grounded, connected. Third is you have to be intentionally live. We have to intentionally live empowered. Dapat mabuhay tayo na ang intensyon natin, mamuhay na may kapangyarihan. Paano to? No? This is where it becomes personal. Ano po importante bilang isang kabataan, bilang isang tao, kung sino ka man, you can know about the Holy Spirit. Pwede mo malaman yung about sa banal na spirito, pwede mo kantahin ng Panginoon Diyos, na maaaring narinig mo itong sermon na to, but eventually, papayag ka ba na sundin ang gusto ng Panginoon Diyos sa buhay mo? No, sabi po sa Galatians 5:16, walk by the Spirit. Maglakad ka sa pamamagitan ng banal na Spirito. That means daily surrender. Every day sa buhay mo, ang mauuna ay yung banal na Spirito, ang Diyos, ang masusunod sa buhay mo. There will always be a battle between sa mga inisip natin. What I think and what God thinks. So, murahan ko sa isip ko, pero gusto ng Diyos, wag. Ang gusto ng isip ko, gumante. Sobrang batod ng telenovela yan. Gagawin ako. Hingga niyo sa Doc kay, sabi niyo sa Korean novela bago, maganda daw, sabi ng kapatid ko. Agent Kim, tinatiyabag ko na,
naiinip pa ayoko na rin. Kaya daw gaganti eh. Kahit even is sinasabi na isip mo, pero gusto ng Diyos, patawarin mo. Many of us here are sleeping in unforgiveness heart. Ayaw natin patawarin, pero nais ng Diyos magpatawad. Ang iniisip natin, ang gusto isip natin, bumigay na, ayoko na Lord. Lagi na lang bahala sa amin. Lord, ayoko na, lagi na lang kung may problema, lagi na lang may pagsubok. Ayoko na, no? Pero nais ng Diyos, keep going. Ang isip mo ang sinasabi, nobody cares. Walang may pakialam sa akin, walang nakakaalala sa akin, walang pakialam ang mundo sa akin, wala kang kasama. Pero sabi pa ng Diyos, I am with you. Iisip mo, hindi mo kaya. But God is reminding you, His grace is sufficient for you. God reminds us every day of empowered living. It means, hindi ko hahayaan na yung isip ko ang may final say kung di nagsalita naman ng Diyos. That doesn't mean we ignore our emotions. Hindi ibig sabihin, bawal ka na malungkot. Diba? Huwag kayo maniwala kung sinabi, bawal sa masyadong malungkot, bawal umiiyak, hindi totoo yun. It's okay. Jesus, we're tired. Nag-iyak mo si Jesus. Ano ba yung shortest verse in the Bible? Jesus wept. Tumangis, umiyak siya nung mamatay ang kanyang kaibigan. He is full of emotion, kaya po may compassion siya. Hindi ibig sabihin, hindi ka na pwede malungkot bilang Kristiyano, may kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Hindi ibig sabihin, bawal ka na matakot. It means we don't allow our emotion to become our master. Hindi dapat ito yung masunod sa buhay mo. We bring our thoughts to God, our emotions to God, our decisions to God. At sasabihin natin, Panginoon Diyos, pangunahan mo kami. Kayo masunod sa buhay namin. Every morning, every decision, every temptation, every difficult situation or conversation, si Lord ang mauunahan. It's an intentional surrender. Dapat susuko mo natin. Last but not the least, let the Spirit be seen in your life. Dapat makita ang Diyos sa buhay mo. Pag nakita mo sa dunayag, sinisip ko, dito, si Kuzma. Gagawin si Kuzma eh. Kasi ba, ako Kuzma nga ako, si Rex, Kuzma naman, ako Kuzma nga. Saan na ba si Kuzma niya? Max ba siya? Matagay na. So kasi, okay. Seriously, let the Spirit be seen in your life. Importante po, para po tayo mabuhay na may kapangyarihan ng Diyos. Dapat makita sa buhay mo na ikaw ay may Diyos. Galatians 5:22-23 says, ito po, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Naging topic natin to last year, no? Bawat topic pinag-aralan po natin. Ang sabi po ng Diyos, hindi ka pwede maging isang anak niya kung hindi ka namumunga. Take note, for you to be able to recognize na ikaw ay isang talagang karasunod ni Kristo, dapat namumunga ka. You have to bear fruit. No? Ang bunga mo dapat, love, peace, choice natin natin. Ang pinakamayroon dito, self-control. Lahat to will apply sa buhay natin. Verse 25-23 says, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, ni Paul, we don't receive the Spirit, He says, keep in step with the Spirit. Huwag mo na ba siya tanggapin yung kalakasan galing sa Diyos, kundi gamitin mo yung kalakasan ng Diyos. Amen? Iba yung tanggapin mo lang eh. No? Iba yung inuwa mo lang yung kapangyarihan. Because the evidence of the Holy Spirit isn't only what happens during worship. It's how we live after Sunday. Pag alis mo dito, doon talaga malalaman kung may kalakasan galing sa Diyos sa buhay mo. Pag-utos sa'yo ng nanay mo, pagsubok natin sa pintuan nyo. When I am angry, do I show self-control? Pag ako ba'y nasaktan, kaya mo magpatawad. Many of us here ay makatanggap ng kasalanan galing sa ibang tao, nagkasala yung ibang tao sa atin. At sa tingin natin, sobrang sama nila, hindi ko sila mapapatawad, pero yung isip mo lang yun. Hello? Yung sinasabi ko sa atin ng Diyos, ngayong araw ko, if your mind is telling you kung patawarin, magalit ka, gumanti ka, huwag mo silang pansinin, ang sinasabi ng Diyos, forgive.
But when I am offended, can I respond with grace? When nobody is watching, ginagawa ko pa rin ba yung tama? That's where the fruit becomes visible. Nagiging kita sa buhay natin, ng Kristiyano, na nagbubunga tayo if we surrender our lives and decisions of the Lord. Alam niyo po, surrender can be instant. Mabilis ka po surrender. Pero yung pagbabago, araw-araw na journey yan. You can still surrender today. You can surrender today. You can just choose to be obedient today. Pero, pwede mo sabihin, Holy Spirit, you have your way in me. Pero kinabukasan ayaw mo na. And as we continue walking with Him, His character becomes visible sa buhay natin. Kasi po, banal na Spiritu doesn't experience, hindi po tayo pinapalakas dito para lang na-experience natin si Lord. Alam niyo, marami po sa atin dito, because we are inside the church, na-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos. Nakita natin, nakilala natin ng Diyos. Pero it doesn't stop there. Ang dapat, mamuhay tayo na may kapangyarihan upang mabuhay tayo kamukha ni Kristo. We are to be empowered to live life Christ. Araw-araw sa buhay mo, mamumuhay ka para si Kristo. Magpapasama sa kalay po. As we move dun sa natin, sa point po natin, the last point natin. Marami po sa akin dito, may kuryente naman sa bahay, no? Pero lalo po sa taytay, yung bata-bata ko, may pinagbibigyan kami sa bahay. Sa bahay. Meron po isang bahay doon, walang kuryente. Kandila sila. Kahit lahat ng tao sa paligid, napaka-practical ng buhay, napaka-convenient, dahil may kuryente, pag magluluto, ang bilis lang, pag may gamit-bagay, mag-aaral, ang bilis lang kasi may kuryente. Option kasi natin, choice natin, kung magkakaroon ba tayo ng lalco, magkakaroon ba tayo ng wifi, di ba? Magkakaroon ba tayo ng internet sa bahay natin, o magkakaroon tayo sa sarili ng telepono, o papakabit tayo ng Manila Water. Nakakaraming ko po, nasuyo ko lang, Bars, tulungan mo naman ang mami daddy ko. Kasi galit na galit ang daddy ko. Papagawa ko sa bahay ng daddy ko. Nagkataon, para pabalik na sila sa bahay, kasi tapos na i-renovate yung bahay. Pabalik na sila dapat ng Lunes, tumawag, naputulan ng tubig. Yung daddy ko, yung may nangulo, bakit tayo puputulan? Di ba mahal tayo? Ba't di tayo special? Galit na galit siya. Bars, tulungan mo kami. Bakit? Punta ka Manila Motors, nagawa pa lang daddy. Alam mo, magkano babayaran? Bayaran mo agad. Alam mo, balik ako rin. Bayaran ko eh. Bayad agad ako. Hindi ko nahingin. Mami, abot ako pa na. Si galit daw dati, binayaran agad si Bart. Nakagad si Bart sa bahay ng mami. Pagpunta ni Bart sa bahay ng mami ko, sa Monte Verde, nakasalubong niya, may nag-bill ng Manila Water. Kababayan namin, ba't ka naman may bill? Sabi ni Bart, baka pwede mo kami tulungan. Bakit po? Itutulong po kami. Wala po kami tubig dito eh. Ay, wala mo padlock eh. Kasi pagpuputulan namin, pinapadlock. Ito yung nangyari. Ilang araw, walang tubig. Pinatay lang pala ng tubero. Hindi na ibal na. Alam mo yung stress? Alam mo yung galit na ginawa ng iba't ibang tao? Diba, pumunta doon, pumili na mahaba, tawag pa kami, naskam pa ako, nabunuhan pa ako, hindi ako binayaran. Pakasili ako ng mami ko pa pagpangkay. Ngayon mo yung stress, ganun tayo. Para tayo isang Kristiyano, we seek power, pero hindi man natin ginagamit sa pangyarihan ng Diyos. Hindi natin ginagamit sa salita ng Diyos. Ginagamit natin yung akala natin. Putol na, meron pa lang may kapangyarihan. Hindi lang natin ina-apply sa buhay natin. It's how we live after worship. Kapag sasama up natin, how do we live in power? Para tayo mabubuhay, para tayo mamumuhay, ay makapangyarihan. Reminder, grounded, God's word over my thoughts. Second, we are to be connected in worship. Sa punto na to, divert natin sa worship songs. No? Maging active tayo. Maging topic natin next time yung what is true worship naman. No? Response mo na sa worship song. Daily part dapat ang playlist mo yung worship song mo. We have to be a prayerful life. Meron tayong fellowship sa mga Kristiyano. Paano ito? Intentional. Dapat mamuhay ka. Na paglabas ko ng pinto to, sino sila dito? No? Ano yung magharap ka ng problema? Asa problema? Haharapin ko. Dapat ganun yung Kristiyano. No? Yung siga ka lumabas. No? Pagtitignan yung mga pelikula dati. No? Sino siga lumabas? Tutusin,
if we're really born Christian, kaya nung sumalubong parang si David kay Goliath. You have to be intentional. I choose to walk with the Spirit. Last but not least, you have to be fruitful. Dapat magbunga ka. No? His character becomes visible in our life. That's empowered living. Babalik ko as we end. David's question. Ito yung David. Babalik ka kay King David. When David stood before Goliath, umarap po si David sa harap po ng higanting si Goliath. Hindi niya po sinasabing, tignan mo, malapakapangyarihan ko. Sinasabi po ni David, look how powerful my God is. No? Sabi po sa Bible, napakalakas na akita ng Diyos. David wasn't stronger than Goliath. David, alam lang po niya kung sinong kakampi niya. Pero, dapat alam natin kung sinong kakampi natin. And that's how we face our giants. It can be in your school, it can be in your problem, in your relationship with your family, it can be in finances, it can be in any areas in your life. That's how we face our giant. The problem, maaaring malapakalaki po dito. The problem may be big, maaaring napakagulo sa sitwasyon. Gusto, di mo maintindihan, ang gulo-gulo namin ngayon. Tandaan natin, God is with you. So, kung dumating po yung giant, anong sasabihin nyo? Support. Pag dumating yung bull, magkano yan? Pag dumating yung problema, ano kailangan kong harapin? Di ba? Everything that is about na, we have to face it. Not because we are stronger, but because we don't fight alone, we don't walk alone, we don't live alone. Ang aking magiging hamon sa ating lahat. Church, maaaring you have your own giants ngayong araw. Ngayong oras mo, you are facing your Goliath. It can be your family. It can be your future. Nag-aalala ka ang nangyayari sa future. It can be fear, takot sa nangyayari sa paligid natin. Na-stress ka. May hangin, may bagyo, may baha. It can be your school, no? May problema sa school, sa finances, o maaaring mayroon kong mahirap na desisyon na dapat gawin. Sometimes you're carrying it, isa mo tahimik na, maaaring iisip mo, ayoko na, hindi ko na kaya. But you don't have to handle it alone. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, you have your church family. Ikaw kapangyarihan, sumunod sa salita ng Diyos. You have God's Word, you have your church family, and His family is here. And most importantly, you have the Holy Spirit, you have God in your life. So, huwag mo lang sabihin, I'm strong enough. Sabihin mo natin, God is with you. And today, gusto kong gawin sa atin is to lead everyone in prayer. Lord, I need you. Yung isang bagay na dapat acknowledge natin, kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng Panginoon. Lord, we pray that for God to lead us, to strengthen us, to change us, to empower us. Hindi dahil gusto mo lang malaman na may kapangyarihan ka, kundi ang nais po natin is to surrender to the Lord because we want to live empowered. More of God in us and less of us. Let's all pray. Lord God, maraming salamat po sa salita niyo ngayong araw na ito. Reminding us that we don't only need to be empowered, we also need to live empowered by you. Araw-araw, oras-oras. Sa mga kayo pumunta ng God, and talaga po namin yung pangyarihan galing po sa inyo. With that power, wala po namin kayang labanan, lakaran, talikuran ng kasalanan, harapin ang problema, umiwas ng tukso, lumaban sa mga struggles in life at mga pagsubok, Lord God. Kakayanin namin na, Lord God, may kapangyarihan kaming galing sa inyo. Maraming salamat, Lord God, dahil alam mo namin yung araw na ito. Pinapaalala niyo at pinapasok niyo sa aming puso at isipan na andyan kayo sa amin every day in our life. Kaya sa mga panahon kami ay nalihina, kami ay nag-aalala, kami ay nasusubok, kami ay nag-attempt. Lord God, just remind us of your word na andyan po kayo sa amin at kaya namin labanan ito.
Napadalunan niyo, Lord God, the enemy. You already conquered everything in this world, Lord God. You died and you lived again, Lord God, para po namin paglabanan ang lahat ng kasalanan at pagsulong po dito, Lord God. Kaso ours to Lord God, live empowered by you, Lord God. Thank you very much, Lord God. Sa pag-uwi namin, susubukin namin sa eskwelahan, sa tahanan, sa kalsada, sa mga lugar kami pumunta, ay makita ko kami that we are really empowered by you. God. In Jesus' name we pray. Amen. Yung verse po kanina na Galatians 5, verse 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So, yun yung sabi nga ni Pastor na yung ugali natin, and even since we are in the part of offering, even in our finances, we just have to live by the Spirit and with the Lord. No? It doesn't matter if student pa lang tayo. It doesn't matter kung kulang yung budget. It doesn't matter kung walang work. We just have to obey. We don't have to be rich to offer for the Lord. We just have to know who is with us, who is for us, and who our God is. Let us all pray. Our loving Father, our merciful Father, the giver of our life. We thank you, Lord, for every day na pinagkakaloob mo sa amin, because it's also our opportunity to experience your presence and your blessings. We acknowledge, Lord, that you are a faithful God who sustain us every day and every day. And right now, as we continue to bring to you our worship, we bring to you our tithes and offering as a sign of our love and obedience to you. Help us, Lord, to be more generous to your work and to all the works that will bless your name. Huwag po kami tumingin sa anumang kulang, because you are faithful to us. Help us to be more faithful, Lord God, because you are far more faithful in our lives. We believe, Lord, that you are in our needs, hearing every prayer and petition, and you will answer it according to your beautiful plans for us. Grant us, Lord, the strength as we work. Grant us the wisdom and more open doors for us to make a living. And Lord, make us a good steward of your blessings na pinapadaan mo po sa buhay namin. Bless this offering, bless this church, bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Yun, kaya yung ending natin. Pero may isa na nakulig isa. Joke lang, pero totoo. Kaya ako po, meron tayo quick announcement lang. Every Friday po, meron tayong youth. No? So please, Power Youth Collect. Yan. So, idea po natin with Sheila is every time po na meron tayong announcement ng cancellation ng class, you'll also instantly declare that yung youth po natin nag-cancel as well. So kaya kung tumakas kayo sa magulang nyo, ay, punta kong church. Naging pa yung mayor dito eh. Kayo na lang mag-mayor. Kaya kaya bata ko nyo. Mag-mayor kayo, mas magaling kayo. So yan yung announcement natin. And hopefully, we have this upcoming gathering ng youth. Pero we're still studying kung ano mangyayari sa schedule. Kasi
Kasi limitless youth na together with the human and Holy Spirit Brookside, haba sino niya. Sa Pastoral General Church, ay meron pong gagawin na joint fellowship dapat sa 23. Pero we're still studying kasi pero tayo delegate sa EGR. Ang EGR po, meron pong ginagawa po ang tayuman August 30 and August 30. Yung 31 ba August? 30 and 31, Sunday, Monday. So kailangan natin pag-aralan if ever yung priority natin, yung youth pa. Kasi we can't afford na magmawalan tayo ng dalawang worship services. People are really interested to go sa ating worship service. So ngayon sa mga panahon, still we have good numbers. No? Yun po yung ating mga announcement na dapat natin i-take note. Hopefully, makapag-finalist po kami by next week para po dito. At dahil po dyan, lala po, no? Let's all stand. As we close everything in prayer. Lord God, thank you very much for this day. Kahit po sa mga panahon, nandito po kami yan sa Rosalo para po kaya po ng papuli at ng pangalan. At patuto kami at po nais ko para sa aming buhay araw-araw. Let us just not leave or mapunta dito para makinig. Sa pag-alis po namin, matutunan po namin yung bagong aral na sundin sa amin araw-araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face turn to you and give you love, peace, and joy. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. At dahil po dyan, nagpatuloy po tayo special na Champorado. Thank you, Lord, sa Champorado. Paano na niya? Bye everyone. God bless. Magkano ba? Oh, magkahi ka na lang. Bye guys.